Mahabang pila, mabagal at pahirap ang pagproseso sa pagkuha ng dokumento sa opisina o ahensya ng gobyerno. Red tape ang tawag dyan, na ayon mismo sa Anti-Red Tape Authority, malaking pahirap sa mga mamamayan. Ngayong araw, sisimulan natin ang serye ng mga special report na sisilip sa pasakit na pinagdaraanan ng ating mga kababayan sa pakikipagtransaksyon sa pamahalaan. Paalala mga kapuso, kayo po ang boss ng mga nasa gobyerno. Pwede pong mag-demand ng mas magandang serbisyo. Paalala naman rin sa mga nasa pamahalaan. Kayo naman ang dapat nagsisilbi. Bawal ang red tape. Yan ang special report na tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa pagpasok ng bagong taon, usap-usapan ang post ng vlogger at road safety advocate na si James Dikin. Kaugnay ito sa traffic violation ng anak noong December 18 matapos itong lumipat ng lane sa bahagi ng Skyway na may double yellow line. We showed up on December 27 and they was closed, so they said to come back. And when we went back January 5 to settle the fine, everything was fine up until the point na they asked for an ORCR to release the license, and we were like, well, that's not part of the Citizens Charter. Sumunod pa rin daw sila sa sinabing proseso, pero pagbalik, You can't collect your license because it's been suspended for 1 month. We said, how come? And they said, because you exceeded the 15 days. Out of 15 days, you were only open 4. And they said, yes, we count the holidays and we count the weekends. ang pagsama ng Land Transportation Office ng mga holiday at long weekend sa pagbilang ng 15-day deadline ang pangunahing issue ni Dikin. Sabi ng LTO sa kanilang press conference, Calendar days po ay nakasaad sa ating traffic adjudication rules, hindi po working days. Included po ang calendar days, ang weekend, ang holidays. marami ang nakarelate sa reklamo ni Dikin. Hindi lang daw ito nangyayari sa LTO, kundi maging sa ibang opisina ng gobyerno. Ito yung tinatawag na red tape. Maraming kailangan daanan, mabagal ang usad, komplikado. In short, Pahirap sa tao para ka makipag-transact sa gobyerno. Yung mga dokumento na minsan hindi naman kailangan isubmit, bakit pa isasubmit? Yung mahaba ang pila, yung pahirap mag-process ng application at matagal ang proseso. sa maraming bahagi ng buhay ng mga Pilipino, kailangan makipagtransaksyon sa gobyerno, gaya ng pagkuha ng dokumento na requirement sa trabaho, pag-claim ng benepisyo, pagpapagamot, at maging pagte-travel. Ang ARTA o Anti-Red Tape Authority ang pangunahing ahensyang nagtataguyod para mapabilis at maayos ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Ang LTO na inireklamo ni Dikin, ikalawa sa top 10 most complained national government agencies list ng ARTA noong December 2025. Nanguna dyan ang FDA, nasa listahan din ng BIR, PSA, LRA, DFA, SEC, DSUD, DNR, DOC at NTC. Sa mga government-owned and controlled agencies o GOCC, pinakamaraming reklamo sa SSS, kasunod ng Pag-ibig, BSP, GSIS, PhilHealth, PhilPost, NHA, Land Bank, MWSS at PCSO. Pero paglilinaw ng ARTA, hindi ito refleksyon ng kabuuang performance ng mga ahensya. Ang SSS, individual ang karamiang complainant. Di ba thousands yung stakeholders ng SSS eh. Sa food and drug, marami talaga nagko-complain dyan because yung mga companies, inaction na naman ng FDA kagad yun. Ibang usapan pa yung proseso sa mga local government units na inirereklamo din daw ng publiko. We have sent notices to explain to the various LGUs. More than 100 did not even respond. Sa isang opisina ng gobyerno, nakilala namin si Matt na bahagyang umiinit ang ulo sa paglalakad ng papeles. Nag-absent siya sa trabaho para dito. So, dumaan ng tanghalian, para ka kumain? Wala, ma'am.
Hangin lang, ma'am. Hihinga lang ako ng malalim. Wala naman talaga ma'am ipangkakain. Talagang umabsent lang talaga ako, ma'am, para maasikaso lang to. Sobrang bagal niya dahil nga sa kakulangan talaga ng tao. Si Lorenzo, naglalakad ng dokumento para makapag-apply ng trabaho. 3 government agency raw ang pinuntahan niya sa araw na ito, mula umaga hanggang hapon. Basang mag-abot ng maghapon, 6 na oras din siguro po. Lakad mo na yung 3 requirements ko para sabay-sabay ko na pag-submit. Lahat ko na submit yung papel na inihingi nila. Tila tinanggap na ng maraming Pilipino na kung makikipagtransaksyon ka sa gobyerno, kailangan maglaan ng mahabang oras. Pero ayon sa Dean ng Ateneo School of Government, hindi dapat ganito. Ang red tape sa gobyerno, hindi lang daw nakakaapekto sa ihilan, kundi sa bansa mismo. The reason why we standardize our processes is so that we can remove spaces for possible corruption. So the very thing na gusto sanang tanggalin, nagiging daan para magkaroon na naman ng espasyo para sa mga questionable at corrupt practices. Kung mabagal at hindi maaasahan ang mga proseso sa gobyerno, nagiging daan nila ito sa katiwalian. Kaya siguro naghahanap yung iba ng connection sa loob. Paano ba? Tulungan nyo kami kung paano aayusin itong mga or makakasagot dito sa mga proseso na ito. Hindi dahil bahagi na ng kulturang Pinoy. Posible rin, no? Posible rin kasi kahit na computerized na yan, malaki pa rin yung human intervention. Sa ilalim ng Republic Act 11032, batas na nagpo-promote ng ease of doing business and efficient delivery of government services, nakasaad na nakapaskil dapat ang Citizens Charter sa entrance ng mga opisina ng gobyerno na naglalaman ng kanilang service standards. Kasama dito yung impormasyon kung gaano katagal ang proseso, mga requirements at magkano ang singil. The agency or the LGU has 3 working days to respond to that. When the transaction is complex, it has 7 working days to respond. When it's highly technical, they have 20 working days to respond, subject only to 1 extension. Ang mga taga-gobyernong mapapatunayang nakipagsabwatan sa mga fixer, pwedeng masuspinde o kaya'y tuluyang maalis sa trabaho at makulong. Ang reklamo ni Dikin sa proseso ng LTO nakarating sa ARTA, kaya nagkusa raw silang tingnan ito. Ni-require pa na mag-produce ng ORCR. Unang-una, wala doon sa Citizen Charter ng LTO. Number 2, mismo doon sa traffic citation, meaning sa violation, walang nakalagay that the driver failed to produce the ORCR. It shows that there are good people left in government that are trying to fix it. Nitong January 9, naglabas ang LTO ng bagong kautusan para linawin na ang 15-day settlement period para sa traffic violations ay working days. Sabi ng ARTA, makikita sa sitwasyong ito ang kainaman kung nagsasalita ang mamamayan. Kung may paglabag, pwedeng magsumbong sa ahensya, pero pwede rin magsumbong sa ARTA mismo sa pamamagitan ng inilunsad nilang Artificial Intelligence Chatbot na kung tawagin ay Tala. Hi Tala! Hello! How can I assist you today? Sige po, maari ko bang i-encode agad ang inyong complaint? Kung organisado tayo, mas malakas yung boses natin, no? Mas malakas yung pressure na magagawa natin to push the government, no, to do something about these things. Sa makatuwid, isa sa pinakamabisang panlaban sa red tape ay ang mga mamamayan mismo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.